mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Good morning to everyone. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Buhay. Mali po, tayo po ay naririto at please nasa ipapawid sa programang Sa Diyos Walang Imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo Isang mapagpalang, makulimlim na umaga ng Martes sa lahat ng ating mga kapatid. Lalo na po dito sa ating mga kapatid na sama-sama pong nanonood. Praise God kay Brother Israel Quinto, Sister Marilu, Sister Rose and Gilbert. Isang magandang gabi dyan sa inyo sa Canada. kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Have a blessed day, everyone! Ang sabi po ni Brother Lloyd Nedres ng Ligas, Bacoor, Cavite. Praise God! Isang mapagpalang araw din po ng Martes sa iyo, Brother Lloyd, at kay Sister Aida Nedres. Praise God! At sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Adrian, kina Lloyda at Leiza. Praise God! At isang mapagpala at magandang umaga po sa ating kapatid na Sister Alice Dacer Dorano. At ganun din sa kanyang kabiyak na si Brother Nap Dorano at kay David. Hallelujah! At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, isang mapagpalang umaga po kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. At ganun din sa iyong mga anak, Sister Annalisa. Inadala, nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Atin pong batiin yung mga kapatid natin na mga nagsipagdiwang ng kanilang kaarawan kahapon po kay Sister Pilar Villamala at kay Sister Neng Moreno Ragasa. Praise God! Para po sa inyo ang awiting ito. Hallelujah! Sila'y nagdiwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday
po silang ipanalangin, purihin ng Panginoon Diyos. Tayo po ngayon mga kapatid ay maghanda na. Tayo po ay dadako po sa ating pong pambungad na panalangin. Muli anyayahan po natin ang kanyang banal na Espiritu na sa atin po ay manguna at dumaloy sa kalagitnaan po natin. There is healing in your name. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. So ano man po ang ating mga ginagawa sa mga sandaling ito ay saglit po nating ihintuan po muna mga kapatid. Mag-pause mo muna tayo sapagkat tayo po ay dadako po sa ating pong pambungad na panalangin. Ating pong igalang ang mga sandaling ito nang madama po natin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong pong umaga muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat muli biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw, isang dagdag na buhay Panginoon Diyos na iyong ipinagkaloob upang kami ay patuloy na sa iyo ay makapaglingkod. Patuloy o Diyos na madama po namin at maranasan namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Sapagkat sa araw na ito muli ay iminulat mo ang aming mga mata upang muli amin pong makita ang kagandahan ng iyong mga nilikha, Panginoon Diyos, at aming maranasan ang mga pagpapala at biyaya na sa amin ay patuloy mong ipagkakaloob sa buong maghapong ito, Panginoon. Ngayong umaga o Diyos ay dalangin po namin na patuloy niyong pagpalain ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Hayaan po ninyo o Diyos na ang kanilang buhay ay patuloy na lumawig pa sa mundong ito na puno ng pagpapala at puno, Panginoon Diyos, ng mabuting kalusugan. Salamat sapagkat naging kabahagi po sila ng aming pong gawain at sa araw na ito ay sama-sama po kaming nagtitiwala na muli ipaparanas po ninyo sa amin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Sa araw na ito, Panginoon, ay pangunahan po ninyo kami gabayan at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Hayaan po ninyo, O Diyos, na maging malaya at maging bukas ang aming mga puso at isipan na amin pong tatanggapin ito bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Ama, hayaan po ninyong maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita sapagkat ito ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang kung hindi ito ay laging nagtataglay ng kapangyarihan, tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman amin pong aangkinin, Panginoon, ang mga kalakip na pangako nito, Panginoon Diyos, para po sa aming buhay. At nananalig at sumasampalataya po kami na ang aming pong paglapit at pagdulog sa iyo ay magkakaroon po, Panginoon, ng kasagutan at katugunan sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagtataboy sa mga anak mo na patuloy na lumalapit po sa iyo. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Sabi po ni Sister Marilu Quinto, we are watching at De La Cruz residence while having Thanksgiving dinner. Wow, praise God. Purihin ang Diyos. At si Sister Lisa Villarico naman po ay patuloy pong humihiling ng panalangin para po na sa kanilang SSS o sa pension, SSS pension ng kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. At ganun din po, isang mapagpalang umaga po sa ating kapatid na si Sister Ningning Moreno Ragasa at kay Brother Francis Ragasa na meron din pong kahilingan na pakisama sa prayer ang kapatid nila si Rosita Moreno Almachar. Praise God. Nagdadialysis po. Hallelujah. Dahil sa kidney failure. Makakaasa po kayo mga kapatid na yan po ay ating pong
isasama sa panalangin. Good morning kay Brother Max Tapulaw na bumabati sa lahat ng good morning po, Pastor, at sa lahat ng mga sumusubaybay. So isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Brother Max, at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, kina Diane Lee, kina Daryl at Russell, at sa iyong mga apo. Isang mapagpalang umaga rin po kay Architect Leo Rosas at sa kanyang may bahay na si Sister Nene Rosas at sa kanyang mga kasama dyan sa kanilang tahanan. Good morning din po kay Sister Cecil Glory Pagtakhan na bumabati sa lahat ng Happy Tuesday morning, Pastor. Good morning din kay Brother Ilyas at sa iyong mga anak. At shout out din kay Nanay Esther Pagtakhan. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, isang mapagpalang umaga kay Brother Bob Yuson Atendido at kay Sister Becky Atendido at sa kanilang apo na si Ali at sa kanilang mga anak. At tungo naman po tayo ulit sa Dasmariñas, Cavite, isang mapagpalang umaga po, Pastor, mula po kay Brother Luisito Mikiyamas, isang mapagpalang umaga rin, Brother Louie, at sa iyong may bahay na si Ate Eloy Mikiyamas. At isang mapagpalang gabi rin mula po naman sa Canada kay Sister Memia Tupas Tapulaw at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, Sister Memia, kina Diana at kay JR Kalikdan at sa inyong mga apo. Sabi po naman ni Sister Emmy Diaz, good and blessed day to all of us. Thank God for a new day. Amen. It's a new day and this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Sister Emmy at sa iyong mga kasama na sina Jonah, Ivy at Reggie. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid, at tayo po ay magpapasimula ng ating pong gawain. At bago po tayo magpasimula ay atin po munang ibahagi ang ating gawain. Ito na po ang oras at sandali na tayo po ay magbahagi po. Praise God. At importante po, mga kapatid, ay ating tayo po ay makipag-engage po. Ano po? Engage po tayo, sumagot po kayo sa lahat ng ating pong talakayan. Hallelujah! At ganun din po, mga kapatid, habang kayo po ay nakikipagtalakayan, kayo ay sumasagot at tumutugon sa lahat ng ating pong pag-aaral, ay napaka-importante na kayo po ay nagte-take note po, mga kapatid. I-take note po ninyo ang ating mensahe upang sa gayon ay atin po itong ma-review. No? Yan po ay sinasabi po ni Pablo na anuman po yung ating tatanggapin ay atin po itong pag-aralang mabuti at ating balikan upang malaman natin na kung totoo naman po at may katotohanan po yung mga sinasabi ng lingkod ng Panginoon Diyos. So wag po kayong basta-basta naniniwala. Ano po? Kundi dapat po ay i-double check po natin yung ating pong pinag-aaralan. Kaya nga napakahalaga po na tayo po ay nakikipagtalakayan, nakikipag-engage at nagte-take note po. Amen? Praise God. At ganun din po, mga kapatid, hallelujah, napaka-importante na kung ano man po yung matututunan natin sa araw na ito, ano man po yung tatanggapin natin, ano man po yung maririnig po natin, ay atin po itong isabuhay, no? Ipamuhay po natin dahil wag niyong hayaan na ang ating pong mga napag-aaralan, ang ating pong panunood at pakikinig ay hindi ho magkakaroon ng kapakinabangan sa bawat isa sa atin. Sayang naman po yung oras na ginugol ninyo kung hindi naman po natin ito mai-apply sa ating buhay. Para ano ba't nag-aaral po tayo kung hindi naman tayo natututo?
Praise God. Sayang lang mga kapatid. Ano po? Praise God. So, yan po ang ating pong paalala po sa lahat po ng mga nakatuon ngayon at nanonood po ngayon. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. So, sa araw na ito, ipagpapatuloy po natin yung ating pong naputol na mensahe at pag-aaral, no? Yung pong ating pong pinag-aaralan noong pong nakaraang Biyernes na pinamagatan po natin sa kabila ng kondisyon ng Panginoon Diyos. Susunod ka pa ba? Praise God. Hallelujah. So, magkakaroon po tayo ng kaunting background lang po mga kapatid. Ano po? Tandaan po natin, nung ating pong pinag-aralan, being a Christian means being a Christ follower. Ang pagiging Kristiyano po ay nangangahulugan po ng pagiging isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo? At kung ang pagsunod ay may kaakibat po na ito ay isang kondisyon, susunod pa ba tayo sa Kanya? Kung oo ang sagot natin, mga kapatid, hanggang kailan? Hanggang saan at bakit kailangang sumunod sa ating Panginoon? So, pinag-aralan natin noong nakaraang Biyernes kung bakit kailangang sumunod. Ano po? Praise God. Tinalakay natin ang mga kadahilanan kung bakit tayo dapat sumunod sa ating Panginoon. Unang ibinigay ko po ay dahil ito ang halimbawang iniwan niya sa atin ayon sa aklat ng unang Pedro 2:22. No, praise God. At ganun din, mga kapatid, dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan ayon po sa aklat ng 1:36 at 1 John chapter 5 verse 11 and 12. At ganun din po dahil sa ipinangakong buhay na kasaganaan. Yan po naman ay bababasa natin sa sa aklat ni San Juan, kapitulo 10, talata po ay 10 sa ikalawang bahagi po. Ano po? Hallelujah! Dahil yung kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan at ganun din po mga kapatid, yung buhay na ipinangako niyang saganang buhay. Praise God! Praise God! Yung pong abundant life. At ikaapat po ay mga kapatid, wala po tayong kakayanan, wala po tayong magagawa kung hindi po tayo susunod sa Kanya. Dahil po mga kapatid, sinabi po ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. At sa katunayan nga po, higit pa ang ating magagawa kung susunod tayo sa Kanya. Yan po ang binanggit at sinabi po ng John chapter 14 verse 12 na ang ibig pong sabihin nito ay hindi ang kapangyarihan niya ang hihigitan natin, kundi yung mga nagawa ng ating Panginoon dahil sa napakaikling panahon na inilagi niya rito sa mundong ito, hindi niya nalibot ang buong mundo, kaya inihabilin niya ang mga gawaing ito sa lahat ng mga Kristiyano. At yun ang ibig sabihin na hihigitan pa natin. No po, mas marami po tayong maaabot na kaluluwa, mas marami po tayong mapagagaling, mas marami po tayong magagawa ng mga himala. Praise God, hallelujah. So yan po mga kapatid ang ipinakikita po rito, no, kung bakit kailangan po natin siyang sundin. At ngayon at ang ikalawa po na binigay ko po sa inyo noong nakaraan ay hanggang saan ang ating pagsunod sa kabila ng mga kondisyon ng Panginoon. Ano po? Hanggang saan po, mga kapatid, ang kaya nating magawa para sundin, para sumunod sa ating Panginoon? Handa ka bang kalimutan ng iyong sarili? Na tulad ng sinasabi ng Lucas 9:23, handa ka bang magtiis o magsakripisyo? Hallelujah! At pasanin araw-araw ang krus at sumunod sa Kanya? Tandaan po ninyo, lahat ng mga bagay na ito ay ginawa ng ating Panginoon. Dahil nga po, di ba, siya po ang nagbigay sa atin ng halimbawa. Kaya dapat maging handa po tayo mga kapatid na i-give up po natin yung mga earthly ease and comfort and be ready to bear the sufferings, mga kapatid. This readiness to give up ease, this willingness to bear suffering ay napakahalaga po na dapat po nating laging alalahanin. Hallelujah! At ikatlo, handa mo bang unahin
ang Panginoon, ang Diyos, higit sa lahat. Higit sa lahat. Higit sa lahat ng tao, higit sa iyong mga trabaho, higit sa iyong kayamanan, higit sa iyong pera. Yan po ay mababasa ninyo sa Mateo 19, no po? Praise God. Na kung saan ay ipinakikita rito na dapat sa pagsunod ay wala tayong limit, kumbaga ay dapat na siya po ay lagi nating inuuna sa ating buhay. Hallelujah. At ngayon po namang araw na ito, mga kapatid, ang tatalakayin po natin ay hanggang kailan tayo. Hanggang kailan tayo susunod kay Jesus. Praise God. Yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Praise God. Hanggang kailan kayo susunod sa ating Panginoon. Sa John chapter 6, beginning verse 64 to 66, ganito po ang mababasa po natin, mga kapatid. Hallelujah. Datapwat, may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. At ito po ang napakasakit na katotohanan sa talata pong 66. No po? Kaya ito pong John, tignan niyo yung pagkakaakma nito, no? John 6:66. John 6:66. Praise God. Ano pong sabi rito sa 66? Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Marami ang tumalikod at hindi na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Imagine, mga kapatid, salita pa lang ni Jesus, marami na ang tumigil, marami na ang huminto sa pagsunod sa Kanya. Bakit po? Na-offend po agad sila sa rebuke na ginawa sa kanila. Hindi nila nagustuhan, hindi naging maganda sa pakinig nila ang mga binitawang salita ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kasi kung babasahin po ninyo sa unang bahagi po ng John chapter 6, may binanggit ang Panginoon doon. Na binanggit niya at sinabi niya sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga follower niya, sa mga alagad niya, na kaya lamang kayo sumusunod ay dahil sa pagkaing dala ko. Dahil nakakakain kayo. Abay, napakasakit nitong marinig itong mga salitang ito. Hindi maganda sa pakinig. At pagkatapos ay sinabi pa na, mga kapatid, natalastas na niya yung mga taong nanloloko lang sa kanya, yung mga taong nagkukunwari lang sa kanya, na wala siyang binanggit na pangalan. Hallelujah! Kung sino itong mga nagsasabing sila'y Kristiyano daw at sila'y tagasunod. Kaya yun po ang sinabi ng Panginoon. At dahil nga dito sa mga sinabing ito ng Panginoon, ay marami ang tumalikod. Marami na ang hindi sumunod. Hallelujah! Pero meron pong natira. Yung 12 na kanyang alagad ay ito natira. Hallelujah! Kaya nga sinabi roon sa verse 67, binanggit ng Panginoon doon sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Baka gusto nyong tumalikod na rin, baka gusto nyong wag na kayo sumunod sa akin. Pero sumagot si Pedro. Anong sagot ni Pedro? Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan
At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. So, ito ang pinanghawakan nila Pedro at ng 12 na sila ay magpatuloy dahil na kay Jesus ang buhay. At yan po yung binanggit natin na bakit kailangan natin. Dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! At yan din po ang maraming karanasan ngayon sa mga iglesia, sa mga churches, maraming Kristiyano na kapag dating sa salita ng Diyos na kanilang naririnig ay nasasaktan sila. Na para bagang lagi nilang sinasabi, si pastor talaga, lagi akong pinatatamaan sa kanyang mga mensahe. Lagi akong pinariringgan sa kanyang mga preaching. Napakasakit naman. Hallelujah. Ayan po yung naalala ko. No, marami kaming mga member na nasaktan, na tila baga sinasabi nila na sinisingle out daw sila. Praise God, sila daw ang pinariringgan. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos ay para po sa lahat. Hindi po ito inihahatid sa iisang tao lamang, kung hindi ito ay para sa lahat. At yan ang nagiging dahilan kapag nasaktan tayo. Imbes na tayo ay magpatuloy, imbes na ito ay gawin po nating tinatawag na constructive para sa ating sarili, ay nagiging destructive ito at siyang dahilan ng paghinto natin sa pagsunod. Pagdating sa Word of God, regarding our giving, regarding our holy living, nasasawayin sila sa mga bisyo na masasama, praise God, ng mga kapatid natin na makikita na sa mga gawain ng Diyos, nasasaktan sila sa mensahe, praise God. So yun po, no? Mga kapatid, salita pa lang ng ating Panginoon, nasasaktan na po tayo. Nasisiraan na tayo ng loob pagka yung mga kahinaan, kapagka yung mga gawang masama ang nasasaling sa ating buhay. Hindi na natin nakikita yung mga member, hindi na nagsisimba. Ayoko na dyan kasi lagi akong pinapatamaan, lagi ang sakit-sakit naman. Praise God, hallelujah. Mensahe pa lang, kapatid. Paano pa kaya kung pisikal na sakit o buhay ang kapalit ng ating pagsunod? Susunod ka pa kaya? Susunod pa kaya tayo? Kung buhay na natin, kung katawan na natin ang sinasaktan, damdamin pa lang humihinto na, tumitigil na. Kaya hanggang kailan, kapatid, ang ating pagsunod? Handa ka bang sumunod hanggang kamatayan tulad ng ginawang pagsunod ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ang salita ng Diyos nasasaktan na tayo, how much more kung ang katawang pisikal, kung kinuha na ang mga mahal natin sa buhay, kung mayroon ng damage ang ating mga pisikal na katawan dahil sa mga malalalang sakit at karamdaman, kung nagugutom na tayo, kung wala na tayong makain, handa ka pa bang sumunod sa ating Panginoon? Tandaan po ninyo ang sinabi ng aklat ng Roma, Kapitulo 8. Anong sabi po doon? Sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo? Kagutuman ba? Kahubaran ba? Kawalan ba? Kakapusan ba? Kamatayan ba? Kahirapan ba? Mga pagsubok ba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo. Yan ang sinabi po roon, mga kapatid, ni ang kamatayan, ni ang kapangyarihan, ni ang mga anghel, o ni
buhay man, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah! Basahin po ninyo sa Roma Kapitulo 8. Nandoon po mga kapatid. At tignan po ninyo mga kapatid, ang nangyari sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo tulad po ni Mateo na naging martir sa bansang Ethiopia. Alam ho ba ninyo kung ano ang kinamatay ni Mateo? Siya po ay pinatay sa pamamagitan ng espada. Sinugat-sugatan po siya ng unti-unti hanggang sa siya po ay mamatay. Ginawa ito sa kanya para itanggi niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, pero hindi niya ginawa. Sumunod siya hanggang kamatayan. Si San Marcos sa Ehipto, alam niyo ba kung ano ang ginawa kay San Marcos? Ipinahila siya sa kabayo sa gitna ng kalsada hanggang sa siya po ay mamatay at malagutan ng hininga dahil sa kanyang ginawang paglilingkod at ginawang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Si Lucas, isang doktor na lingkod ng Panginoon, ibinitin hanggang mamatay dahil sa kanyang pangangaral, dahil sa mga ginagawa po ninyang pag-aakay sa mga taong wala pa sa Panginoon. Hallelujah! Ibinitin siya hanggang sa kanyang kamatayan. At ito pang isa na masakit, mga kapatid. Alam nyo ba kung ano ang ginawa kay San Juan? Pinakuluan siya sa kumukulong mantika. Just to denounce his faith. But he refused to denounce his faith. Hallelujah. Kaya nga, pinakuluan siya sa kumukulong mantika. Yun lang tayo'y matapunan ng mainit na kape, napakasakit na. Gaano pa na ikaw ay pakuluan sa mantika? Pero ang maganda rito, hindi namatay. Himalang siya po ay hindi namatay doon sa kumukulong mantika. Kaya po ang ginawa po sa kanya, itinapon na lang po siya sa isla ng Patmos hanggang sa siya po ay tumanda at mamatay. Namatay sa katandaan at siya lamang po ang tanging alagad ng Diyos, alagad ni Kristo, na namatay ng may kapayapaan, mga kapatid. Pero masakit yung kanyang pinagdaanan, kumukulong mantika. Hallelujah! Sino pa? Si Pedro. Alam niyo ba kung ano ang ginawa kay San Pedro? Si Pedro po ay nagpapako ng pabaliktad sa krus. Pabaliktad po. Hindi po yung katulad ng pagkakapako ng ating Panginoong Jesucristo na nakatayo. Siya po, pabaliktad po siya, nagpapako. Siya po ang nagkusa noon. Dahil ayon po sa kaugalian ng mga Hudyo sa panahon pong iyon, ang lahat po ng mga kriminal, ang kanila pong sistensya ay laging ipinapako sa krus. Pero po, si Pedro ay nagpapako ng pabaliktad sa X sign. X sign hindi po krus, X sign na krus. Dahil daw po, pakinggan po ninyo, dahil daw po, hindi siya karapat dapat na mamatay tulad ng kamatayan nangyari sa ating Panginoong Jesus. He is not worthy of dying like Jesus Christ. Bakit po? Kasi nga po, di ba, kung maalala ninyo, idinenay niya ang Panginoon. Itinanggi niya ang Panginoon. Kaya nga, nagpapako na lang siya ng pabaliktad. Hallelujah! Praise the Lord! Sino pa? Si Santiago. Si Santiago po, mga kapatid, na leader ng Jerusalem Church, alam nyo ba, inihulog siya sa isang gusali. No? Kung alam nyo kung gaano kataas, 100 feet.
dahil ayaw niyang itanggi, i-denounce ang kanyang faith. At tulad po ni John, hindi rin siya namatay sa ganun taas. Wow! Kaya ang ginawa po sa kanya, dahil hindi siya namatay nung malaman siya buhay, sa pagkakahulog niya sa 100 palapag, 100 feet, praise God, hinampas-hampas na lang siya ng latigo na may talim hanggang mamatay. Imagine yung mga hirap na pinagdaanan po nila. Dahil lang sa pagsunod nila sa Panginoon. Si James na anak ni si Santiago na siya po si Santiago, ito po naman ibang Santiago po ito, no po? Si Santiago na anak ni Zebedeo na isang mangingisda at matapang na leader ng church sa Roma. Siya po ay pinugutan ng ulo, mga kapatid. At sa pagkakapugot sa kanyang ulo, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari sa kanya, mga kapatid. Dahil yung pong kanyang isang Roman officer na nagbabantay sa kanya ay humanga po kay James. Dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang pananampalataya, humanga po itong jail na ito, itong Roman officer nito. At alam niyo ba kung anong nangyari, mga kapatid? Dahil dito, nabago ang buhay ng Roman officer. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos. At ang ginawa ng Roman officer, nang si Santiago po, si James po ay pupugutan na ng ulo, alam niyo ho ba, instantly ang ginawa nito, sumama kay James para magpapugot ng ulo bilang Kristiyano. Hanggang kamatayan ni James, nakapag-akay po siya ng kaluluwa. Hallelujah! See? Praise God! Si Bartolome, nilatigo hanggang kamatayan. Si Andres, ibinitin din sa krus at inampas ng 7 sundalo. At 2 araw siyang nakabitin hanggang mamatay sa lugar po ng Greece. Sa Greece. Si Thomas, siguro naman ay kilala ninyo si Thomas, no? Yung hindi po naniwala na nabuhay ang ating Panginoon hanggat di niya naihipo ang sugat ng ating Panginoon. At alam nyo ba kung saan siya namatay? Sa Sibat, sa India. Doon po siya habang nagmi-mission siya sa bansang India, siya po ay sinibat. Sinaksak ng sibat hanggang mamatay. Si Jude, praise God, namatay sa pana dahil sa pagtangging talikuran ang kanyang pananampalataya. At si Matias, na naging kapalit ni Judas, no po, binato at pinugutan ng ulo. Hallelujah! At higit sa lahat, si Pablo. Si Pablo po, mga kapatid, torture muna siya. Pinahirapan bago pinugutan ng ulo ni Emperor Nero. At bago po siya pinutulan, bago po siya pinahirapan, ikinulong muna ng mahabang panahon sa kulungan si Pablo. Kaya nga po nagkaroon si Pablo ng pagkakataon na maisulat po niya ang marami pang sulat niya sa iglesia at kay Timoteo. Amen? Nakapagsulat siya sa iglesia ng Galacia, sa iglesia ng Colosas, sa iglesia ng Pilipos, sa iglesia ng Efeso, sa iglesia ng Thessalonica, sa iglesia nakapagsulat siya kay Timoteo. Lahat ng mga sulat niya ito, lahat ng mga epistle na ito ni Pablo ay kanyang pawang isinulat sa loob ng bilangguan. Hallelujah! Praise God! Ito ang pagsunod, kapatid, na tinularan ng mga alagad. At ito rin ang mga pagsunod na tinularan ng maraming Kristiyano sa mga bansang komunista tulad ng China, tulad ng Russia, tulad ng Gitnang Silangan kung saan ipinagbabawal ang Bible.
At alam niyo ho ba, nung mga panahong iyon ng mga komunista, kapag ka po sila ay nahuhuli na nangangaral ang salita ng Diyos, sila po ay pinahihirapan, ibinibitin ng patiwarik just to denounce his or their faith, praise God. Yung iba binabalatan ng buhay, yung iba tinatanggalan ng kuko, yung iba kinukuryente, yung iba nilalatigo diyan po sa Saudi. Nilalatigo po sila dahil sa kanilang mga ginawang pagsunod. Hallelujah! Hallelujah! Ganyan po ang kanilang pagsunod. Subalit ang nakalulungkot sa ibang anak ng Diyos, minsan asawa pa lang ang kumukontra at nagbabawal, di na nila makayang ipagtanggol ang Panginoon. Amen? Nanay o tatay, kung minsan ang pumipigil, di na dadalo at ihinto na agad, hanggang kailan ang pagsunod mo? Ikaw ba? Kayo ba? Tayo ba? Ay susunod hanggang sa huling hininga ng buhay natin? O sumusunod lang tayo dahil pinagpapala lang tayo? Pero pagdating sa kahirapan, pagdating ng pagtitiis, pagdating ng mga masasakit na salita, iniiwan na rin natin siya tulad ng ibang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin po ninyo mga kapatid, yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, si Pablo na pinakamaraming pinagdaan ng hirap, sakit at pagdurusa dahil sa pagsunod kay Jesus. Anong sabi niya sa Pilipos 1:21? Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Sabi ni Paul, for me, to live is Christ and to die is gain. At anong binili niya kay Timoteo sa ikalawang Timoteo 2:12? Sabi niya rito, kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Hallelujah! Praise God! At ito ang babala sa atin ng Panginoon. Sa Mateo 10, talata po ay 22 at 23. Anong sabi niya rito? At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dahil sa pagsunod natin sa Kanya. Datapwat, pakinggan ninyo, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Datapwat pagka kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayang ito ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Hallelujah! Hanggang kailan po tayo susunod? Naalala ko po, nung ako ay magpasya na sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Itinakwil ako ng sarili kong ama dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Maging yung aking lola, nagalit po sa akin. Pero, mga kapatid, pinanghawakan ko ang desisyon ko na sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Kahit na ako ay itinakwil na, binalaan ako ng tatay ko na wag na raw akong tutungtong pa sa aming tahanan. Praise God. Hindi ko po nintindi yun. Sa halip, nagpatuloy lang akong sumunod sa Panginoon habang sila ay ipinapanalangin sa Diyos na mabago ang kanilang puso. Praise God. At tunay po mga kapatid, na sa pagsunod natin ng bukal sa ating kalooban at totoo, hindi pababayaan ng Diyos na masira ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Dumating po yung panahon, mga kapatid, na ako ay nagawang tanggapin ng aking ama. Nung nakikita na niya na ako ay nangangaral ng salita ng Diyos,
sa radyo, sa telebisyon, napapanood na po niya ang kanyang anak na dati suwail, ang kanyang anak na dati basag-ulero, ang kanyang anak na dati binubugbog-bugbog niya. Praise God, hallelujah, dahil ako po ang anak na pinaka-black sheep sa aming pamilya. Sakit ng ulo sa loob ng aming tahanan. Nakita niya po ang pagbabago sa akin. Nakita niya kung paano ako'y ginagamit ng Panginoon. At alam po ba ninyo, ako po ay nagawa niyang tanggapin muli sa aming tahanan. At hindi lang yun ang maganda, mga kapatid. Siya po ang laging naghahanda ng mga pangangailangan ko. Siya po ang nag-aayos ng mga damit ko. Pinagpaplansya niya po ako ng aking mga susuotin sa pangangaral ko. At dumating po ang mahabang panahon na nakakilala rin po siya, dumadalo na po siya sa church natin, sa Diyos wala imposible. Pumunta po siya ron, dumalo po siya ron kasama ang aking nanay. Praise God. Hallelujah. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Hanggang kailan kayo susunod sa Panginoon? Praise God. Kaya ba nating sumunod sa Kanya hanggang sa huling sandali ng ating buhay? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng krisis, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, kaya mo pa bang sumunod sa Panginoon? Hallelujah. Pag nakita ng Panginoon na lagi natin siyang inuuna, lagi nating sinusunod ang kanyang kalooban, kapatid, maaasahan mo na hindi tayo iiwanan ng Panginoon, na hindi niya mahahayaang masira ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Bagamat sinasabi niya, mga kapatid, na hindi karapat-dapat ang mga tao na nagmamahal ng higit sa Kanya, na sumunod sa Kanya. Di ba sinabi niya, kung ibig ninyo sumunod sa akin, kalimutan ninyo ang inyong sarili. Praise God. Kalimutan ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong kabuhayan, ang inyong trabaho. Hindi po yun na ang nais ng Panginoon. Ano po, kundi ibig sabihin lang ng Panginoon, higit sa lahat ng bagay, dapat inuuna po natin ang Diyos sa ating buhay. Dahil kapag minahal mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at buong lakas, kapatid, tiyak, mamahalin mo rin ang iyong mga mahal sa buhay, mamahalin mo rin ang iyong trabaho, mamahalin mo rin ang iyong kabuhayan. Dahil mahal mo ang Diyos, pati kaaway mo, kaya mong mahalin. Dahil nga ibinuhos mo ang pag-ibig mo sa Diyos at ikaw ay sumunod sa Kanya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, uli ang tanong, praise God, susunod ka pa ba sa kabila ng mabibigat na kondisyong ito na inilatag sa atin ng Panginoon? Pag sinabi ba niyang, ibigay mo sa akin ang iyong buhay, ibibigay mo ba kasama ang lahat ng bahagi sa iyong buhay? Praise God. Ibibigay mo ba ang 100% oras at sandali mo sa Kanya? Ibibigay mo ba sa Kanya ang buong mga mahal mo sa buhay para lang sumunod sa Kanya? Kapatid, ngayong umaga, tandaan po ninyo, ang lahat ng sumusunod sa Panginoon ng buong puso at ng buong kaluluwa at buong lakas ay pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, dito po tayo saglit. Praise God. Hihinto, mga kapatid. At tayo po ay dito po natin tinatapos ito pong ating topic na ito. Praise God. Purihin ang Diyos. Okay, alalahanin po natin yung 3 katanungan. Bakit kailangang sumunod? Hanggang saan ang pagsunod? At hanggang kailan kasusunod? Binigyan ko po ng katugunan at kasagutan ang 3 katanungan ito. Nasa sa inyo na po ang kapasyahan
mga kapatid. Kayo na po ang magdidesisyon. Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay isang desisyon na dapat gawin ng mayroong buong pusong pagpapasya. Hallelujah. So tayo'y dadako at lalapit sa ating pong panalangin. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name there is a miracle. In your name there is a power. In your name there is answer to our prayer. Glorify your name, Lord Jesus. Muli po nating isama sa panalangin ang ating mga kapatid, si Kit Roel Arellano na magsisilang ng kanyang sanggol sa buwang ito, at ganoon din po si Camille Dalena. Sama rin natin sa panalangin si Diosdado Gutera, Hanilin Alvarado, Sister Zilda Rosales, Romelito Valdez, Sister Mir, at ganoon din po si Sister Chusi Yuson, Mami Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda. Sama rin natin sa panalangin ang mag-asawa mula po sa Alaska, si Pordelisa Lopez at Reynaldo Lopez. Ganon din po si Guadalupe Labis. Ganon din po si Rosel Domingo, Ali Atendido, Joshua Arandia Prio, Skyhook GPS, Reblink Internet Services at Mobile Device Integration Services. Sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid mula sa Gitnang Silangan, Sister Lisa Domingo, Arnel Alpon and family, June Soribio and family, Mario Soribio and family, Marvin Soribio and family. Ganon din po, asama natin sa ating panalangin ang ating mga kapatid mula po sa Canada, ang Quinto family, Rosemary de la Cruz and family, de la Cruz family at Salud Lala and family. Ganon din po ang Sopre Peña family, Rosas family. Sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid na nasa Canada, si Marian and Leo Santos and family, Praise God, Praise Magdalena and family, at lahat po ng mga nakasubaybay sa programang ito. Ganoon din po si Monica Atendido na 3 buwan na pong nagdadalang tao. Praise God, para sa ikalawang apo nila Brother Bob Atendido. Praise God, hallelujah. So sila po ay ating ilapit at idulog sa panalangin ngayong umagang ito. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umagang ito. Salamat po sa mga salita at mga mensahe na aming natutunan at napakinggan, na muli o Diyos ay nagbigay sa amin ng patuloy na kalakasan, patuloy na paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At ngayong umagang ito o Diyos, aangkinin naman namin ang mga kalakip na pangako nito, sapagkat sinabi mo, ito ay sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. At ayon sa iyong mga salita, isinugo mo ito upang pagalingin ang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Kaya naman Panginoon, nananalig po kami, sumasampalataya po kami, na sa iyo ay walang imposible. Narinig po ninyo, Panginoon, ang mga pangalang aking binasa at binanggit. Diyos, iba't iba ang kanilang mga pangangailangan. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming nananalig at sumasampalataya na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sa mga oras na ito, Panginoon, iingatan at gagabayan po ninyo ang aming mga kapatid na nagdadalang tao,
na malapit nang magsilang ng kanilang mga sanggol. Lord, hawakan po ninyo ang mga manggagamot, yung mga obigay ni Panginoon, kumadrona, o sino man Panginoon, ang magiging instrumento para sila ay manganak, Panginoon Diyos. Gabayan at samahan po ninyo ang mag-ina. Lord, makaraos nawa ng payapa at ligtas ang sanggol ni Kit at ang kanyang katawan, Panginoon. Ilayo po ninyo sila sa anumang infeksyon at kapahamakan. Inaangkin po namin na maluwalhating mailalabas ang sanggol na ito. O God, dalangin ko rin po yung mga nasa gitna ng pagdadalang tao. Samahan po ninyo sila, Panginoon. Hanggang sa dumating ang kagampanan po nila, Panginoon. Yung sapat na buwan na isisilang na nila, O Lord, ilayo po ninyo sa anumang sakit at karamdaman ang kanilang mga katawan habang sila po ay nagdadalang tao. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatid ko na nagdurusa, Lord, sa mga matitinding sakit tulad ng cancer. Lord, sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang anumang uri at anumang klase ng cancer na ito. Lord, maging ito man ay cancer sa dugo, cancer sa bituka, cancer sa baga, sa kidney, anumang uri at klase ng cancer na ito, we rebuke it in the name of Jesus and we declare total healing and divine miracle upon their body, O God. Hallelujah! Diyos, salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapamalas ng kagalingan at himala maging sa mga taong mayroong dinadalang karamdaman sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kidney. Sila, O Diyos, na nahawa sa mga COVID-19, O God, we rebuke it right now in the name of Jesus and we declare deliverance and healing, Lord, sa mga kapatid naming ito. Na patuloy mo, O Diyos, na binibigyan ng patuloy na kalusugan at kalakasan. Salamat po, O Diyos, sa iyong himala at kapangyarihan. Dalangin kong pagpalain mong patuloy, O Diyos, ang kabuhayan po ni Brother Bob, ang Skyhook GPS, ang Reblic Internet Service, ang Mobile Device Integration Services. Ganon din po ang mga kabuhayan ng mga anak mo na nanonood ngayong umagang ito, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, O God. Lord, sa gitna ng pandemyang ito, alam namin na hindi mo po kami pababayaan. Sa kabila ng maraming kabuhayan ang nagsasara, maraming kabuhayan ang nalulugi, maraming tao ang nawalan ng trabaho, subalit ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, God, Ikaw ang Diyos na magpapala sa kanila. So right now, O God, we declare financial breakthrough upon them, O God. We declare financial stability, financial blessing, O God, sa iyong mga anak na sa gitna ng pandemyang ito, O God. Hindi mo kailanman pagkukulangin, bagkos ay pagpapalain mo ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga. Lord, maging ang aming mga kapatid na mayroong pinagdadaan ng emotional stress. Lord, kailangan nila ng kalakasang espiritual tulad po ng kahilingan ni Ate Eloy, Panginoon. Dahil sa kanyang thesis ay nagkakaroon po siya ng mga emotional stress. Lord, kaya nga dalangin ko na Ikaw ang maglapat sa kanya ng wisdom upang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon siya ng kalakasang espiritual. Pagpalain mo po, Panginoon, ng iyong kaalaman at karunungan ang aming kapatid na ito na patuloy na ginagamit mo para sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, sa bawat pamilya na nanonood ngayong umagang ito. Ikaw ang Diyos na umabot ng kanilang mga kahilingan. Hindi ko man alam, Panginoon Diyos, subalit ang tanging alam ko, merong Diyos
na nakakaalam at nakababatid ng nilalaman ng puso ng bawat isa ngayong umagang ito. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Lord, ingatan po ninyo ang aking mga mahal sa buhay na nasa Amerika, mga frontliner, ang aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw. Sa gitna ng napakalaking kaso ng COVID sa Amerika, ay patuloy siyang nagtatrabaho. Ingatan mo po siya. Pagpalain mo po siya, Panginoon, ng kalusugan, ang aking may bahay na si Rochi Dalena. Ganon din ang aking anak na si Zaira at si Desmond, Panginoon Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, gayon din ang ating pamangkin na nagdiriwang ng kanyang karawan, si Christian Gabuna, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang patuloy na magpala sa kanya ng marami pang taon sa kanyang buhay. Nilalapit ko rin po, Panginoon, ang nalalapit na ika-24 na anibersaryo ng sa Diyos walang imposible. Ang anibersaryong ito ay mapupuno ng pasasalamat sa gitna na kami ay magdaraos ng anibersaryo sa pamamagitan po ng social media, sa gitna ng krisis, Panginoon, ay magpapasalamat pa rin kami, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, nagaganap ang lahat ng bagay ng mayroong pahintulot mula sa iyo. Kaya naman nananalig kami at sumasampalataya, Panginoon, ngayong umaga na kami ay nagtagumpay at tinugon at sinagot mo ang lahat ng aming panalangin. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa araw na ito. Muli tayo po ay patuloy na tayo ay pinagpala ng Panginoon sa araw na ito sa kanyang mga salita. Hallelujah! Praise God! Okay, praise God! Hallelujah! Shout out po kay King Maria Manuel. Good morning, Brother King, at sa iyong mga magulang. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ganon din po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Magandang umaga po sa inyo. At ganon din po kay Sister Levi Rafael at kay Roel Rafael at kay Kit. Isang mapagpalang umaga rin po sa inyo. Isang magandang umaga rin po kay Sister Estela Pugal. Praise God. Good morning po, Sister Estela. Praise God. At ganun din po kay Sister Lynn Primero at Andre Primero. At shout out na po kay Gilbert de la Cruz. Ang sabi po ni Sister Ningneng Ragasa, siya po ay nagpapabati kay Brother Gilbert de la Cruz. Ganon din po kay L.A. Nebres. Good morning from Marikina. Nanonood po mula po sa Marikina si L.A. at E.J. Hallelujah. At ganon din po kay Brother Mark Anthony Calamba na nanonood ngayon mula po sa Las Piñas. At ganon din po kay Sister Liobi Palomares. At sa lahat ng kanyang miyembro ng pamilya, purihin ang Panginoon kay Brother Rudy, kay Dailen at Dexter. Good morning din kay Sister Marlene Soribio and family, kana Elika Elaine at Jelay, at ganoon din po kay Nanay Meding at kay Brother Obed Soribio at kay Tatay Marino Soribio. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Jessie Castillo at sa kanyang mga pamilya, kanyang mga anak at mga apo.
out po kay Joseph and LA. Hallelujah. At ganun din po mula sa San Nicolas, Bacoor, Cavite kay Sister Elena de los Santos at sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Si EJ pala ay nasa Bacoor. So sa Makatwid, si LA at Joseph lang ang nasa Marikina. Ang kanilang anak ay study from home sa Bacoor, dito po sa Ligas. Salamat po mga kapatid sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga video greetings. Praise God, inaayos na po ito at ito po ay inyo pong mapapanood po sa darating po na linggo na pagdaraos po natin ng ika-24 na taong anibersaryo na may tema na Always Be Thankful. Praise God. So sa lahat po ng kanilang mga nagpadala ng kanilang mga video greetings, praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. At ganoon din po, ako po ay nagpapasalamat doon po sa isinugo na naman. Kahapon po, alam niyo mga kapatid, nung ako po ay matapos manood na kaming mag-ama, nanonood po kami ng championship ng NBA ng Lakers versus Miami Heat. Na matapos po na kami po ay makapanood, ako po ay lumabas para bumili po ng aming pagkain namin mag-ama. Praise God. At sa paglabas ko po, habang ako po ay naglalakad papalabas na po, ay may nasa lubong po akong anghel ng Diyos na isinugo niya na nakasakay sa tricycle. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Tinawag po ako, sabi, Pastor, Pastor. Sabi ko, nung makita ko, isang anghel ng Diyos na nakasakay sa tricycle. At alam niyo ho ba, ang iniabot sa akin, isang bilao ng pagkain, pananghalian mula po sa Saburi. Praise God, hallelujah. At mayroon pang nakaipit na biyaya at pagpapala. Praise God, hallelujah. Ganyan kabuti ang Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Pinagpapala po tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa kapatid na ito na nagsadya pa rito. Praise God, na nagsilbing anghel ng Diyos para naalala ko tuloy si Propeta Elijah, no, na kung paano siya po Propeta Elisha na siya po ay pinakain ng Panginoon sa pamamagitan ng uwak. Hallelujah. Ito yung anghel naman ng Diyos na isinugo sa amin po mag-ama. Kaya nung pagpasok ko sa bahay, nagulat ang anak ko. Sabi niya, ang bilis mo naman pa. Sabi niya, hindi, may nasa lubong lang akong anghel ng Diyos diyan na ginawang mensahero ng Panginoon para hatiran tayo ng pagkain. So ganyan po ang ating pong Panginoon Diyos. So salamat po at pagpalain po ng Diyos ito pong kapatid nating ito na pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So sa lahat po ng mga kapatid na patuloy po na nagpapadala ng kanilang mga tulong, ng kanilang mga handog, ng kanilang mga kaloob, mga kapatid, ay pwede po kayong magpadala ito sa pamamagitan po ng ating pong pwede kayong mag-PM sa akin mga kapatid. At ganun din po mga kapatid sa mga member po ng Sa Diyos Walang Imposible, pwede na po kayo magpadala ng inyo pong mga tithes and offering through GCash. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon Diyos. So pwede po ninyong ipadala, lalo na po ngayon meron po tayong anniversary. Pwede na po ninyong isend ang inyo pong mga tithes and offerings through GCash. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon Diyos. Amen. Sa karamdaman sa himig po ng tugtugin ito, muli po ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam mga kapatid. Tandaan po natin
Hallelujah, na ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa anumang oras at sandali ay lagi siyang nakalaan na tumulong sa atin sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Maaari po tayong naway pagharian po tayo ng Kanyang dakilang pag-ibig at ang Kanyang pagliligtas ay patuloy nating baunin sa lahat ng ating pong pupuntahan at saan mang lugar tayo magtungo at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang patuloy na mag-iingat sa atin upang sa gayon ay maghari ang Kanyang kapayapaan sa bawat pamilya po natin. Hallelujah. Kaya nga sa mga oras na ito ay lagi po tayong magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Hallelujah. Praise God. Good day and God bless us all. Sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan. Shoutout po kay Nanay Flor de Liza Lopez at Brother Reynaldo Lopez. Ako'y ay dusa, At shoutout po kila William Latore, Norma Ablas, Pearly, Alea Buenaluz, Neil Francia Tama, Danny Chong, Jerry Dison de la Rosa. Meron din kay Shea Branzuela Bambalan, Maria Bulwagan Acojedo, Nanette Tupas, Evangeline Sabino, at kay Gemini at Emil Dalipi ng Scotland, London, Nice Dominguez ng Israel, ganon din po kay Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan Cleope, Boy Galang at Norma Ablas. isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang ako. Doon sa mga kapatid na gusto pa ho magpahabol ng mga video greetings, pwede po ho until tomorrow po. Pwede pa po. Until tomorrow sa lahat ng gusto magpahabol ng mga video greetings. Nalalay Jesus sa kasalanan. Sister Memia, pwede kayong mag-add sa Canada. Si Diana at si JR, pwede kayong gumawa ng video greetings. Padala nyo agad. Lagi forever ang kanyang sa presensya niya. Shout out kay Sister Chiki Nadia, praise God, hallelujah, at kay Leia at kay Edson at sa kanyang mga anak na sina Isabel, Nudge at Jen.